Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Magandang araw. Nawa, nasa mabuti kayong kalagayan, kaibigan. Kayo man po ay nanonood ng aking video. Ano? Tayo po ngayon ay maghaharap ng salita ng Diyos. Ayos sa salita ng Diyos, Biblia. Ano? Salita ng Diyos, Biblia. So, ayun. Ayun. Siyempre, bago tayo papalahot sa pagbabasa ng Biblia, tandaan niyo po, hindi ko po Biblia ito, binili ko lang ito. Ito po ay ang salita ng Diyos, Biblia, ESD, copyright, A 2010-528 by Biblical Publishing and Distribution Foundation Incorporated. Ayan. Po. Ito po pala, no? Ang ano po pala dito, nag-publish o distributor, yung Biblical Publishing and Distribution Foundation Incorporated. Ano po? Yan. Salita ng Diyos po. Yan. Ayun, bago tayo papalahok, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo na nakasulat po sa salita ng Diyos, Biblia. Sa mga po ang puso-isip kung bawat isa na nanonood, nakikinig ng video nito. Nawa, marami po silang matutunan. Wala pong dagdag, walang bawas kung ano po yung nakalagay. Sila po ang aking binabasa. Salamat po. Kung sila man po may kabigatan sa buhay, yung pag-ahani. Kung sila man may mga iba't ibang sakit, yung pong pagalingin. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang ating pong babasahin, yung sinulat ni San Pedro. Tandaan niyo po, sila San Pedro ay ito po sa Mateo chapter 10 verse 1. Tinawag ni Jesus sa kanya 12 tagasunod at binigyan sila ng kapangyarihan magpalaya sa masamang espiritu, magpagaling ng anumang sakit at karamdaman. 2. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon, na kung tatawagin ay Pedro, na siyang nangunguna sa kanila. Si Andres, na kanyang kapatid. Si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo. Si Tres, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo, na maninigil ng bis. Si Santiago, anak ni Alpeos, si Tadeos, 4, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote, na siyang nagtraidor kay Jesus ng bandang huli. Ayun, yung 12 po yun, ano? Tinawag ni Jesus ang 12. Sa verse 5, isinugo ni Jesus sa 12 at pinagsabihan, huwag kayong pupunta sa mga lugar ng mga hindi Hudyo o alinman bayan ng mga Samaritano. Sa halip, puntahan nyo ang mga Israelita na parang mga tupang nawawala. Ayan. Isinugo sila ng Panginoong Yesus. Yung sa 6, sabi niya, sa halip puntahan nyo ang mga Israelita. So, yung salita na dadalhin nila, yung 12 sa pangunguna ni San Pedro,
sa mga Israelita, mga Hudyong kalahi nila. Kasi si Pedro po, Hudyo rin. At yung kasama niya. Kaya naka-assign po sila sa mga Hudyo, kapwa Hudyo nila. Ayon sa pagkasugo ng ating Panginoong Yesus sa kanila. O, wala po tayong dinagdag dyan, ha? Baka akala nyo, nagdadagdag tayo dyan. Wala, binabasa lang natin. Yung Israelita, Hudyo po yun, ano? Ayun. Tingnan natin, ano? Dito naman po sa Mateo, chapter 2, verse 1. Ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem, sa lalawigan ng Judea noong si Herodes ang hari. Isang araw dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. Nagtanong sila, saan ba'y pinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at narito kami upang sambahin siya. Oh. Si Jesus mismo po, Hudyo rin pala. Ayon sa Mateo, itong binasa natin, ano? Hinahanap ng mga pantas ang si Jesus para sambahin siya. Ito yung nang pinanganak siya ni Maria, no? Dito naman sa Lucas chapter 2 verse 1. Nang mga panahong iyon, iniutos ni Emperador Augustus ng Roma ang pagkuha ng sensus sa lahat ng mga mamamayan ng bansang nasasakupan niya. 2. Ito ang kauna-unahang sensus na naganap ng si Quirinius, ang gobernador sa lalawigan ng Syria. 3. Kaya umuwi ang lahat ng tao sa sarili nilang bayan upang magpalista. 4. Kaya mula sa Nazaret na sakop ng Galilea, pumunta si Jose sa Bethlehem na sakop ng Judea, sa bayan na sinilangan ni Haring David, dahil nagmula siya sa angkan ni David. 5. Kasama niya sa pagpapalista ang magiging asawa niyang si Maria, na nuhoy malapit ng mga anak. 6. Habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. 7. Isinilang niyang panganay niya na isang lalaki, binalot siya ng lampin ng sanggol, iniga sa sabsaban dahil walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ayan. So maliwanag po yung pinagmulan ng lahi ni Jesus mula kay Haring David, Hudyo. Kaya yung binasa natin kanina sa Mateo chapter 10, isinugo ni Jesus sila Pedro, yung 12, para mangaral lang po sa mga Hudyo na kapwa nila. Kapwa nila Hudyo. Ano po, hindi sila pupunta sa, o sige, ito, basahin natin muli yung chapter 10, yung pagkasugo sa kanila. Ano sabi niya? Sa 5, Mateo 10:5. Sinugo ni Jesus sa 12 tagasunod at pinagsabihan, huwag kayong pumunta sa mga lugar ng mga hindi Hudyo o alinmang bayan ng mga Samaritano. 6. Sa halip puntahan ninyo ang mga Israelita na parang mga tupang nawawala. 7. Ipahayag ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos. Yun. Israelita o Hudyo. Doon lang po dadali ng mensahe about Jesus. Pagdating naman po dito sa Gawa, tingnan naman natin. Gawa chapter 3. Basahin natin dito sa 11. Chapter 3 ng Gawa, verse 11. Ang nakalagay dito po ay balkonay. Nagsalita si Pedro sa balkonay ni Solomon. Verse 11, ano? Parang ayaw nang miwalay ang taong iyong kina Pedro at Juan.
Lagi siyang nakahawak sa kanila habang naglalakad sila sa lugar na tinatawag na Balkonahe ni Solomon. Nagtakbuhan ang lahat ng tao palapit sa kanila dahil namanga sila. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, sinabi niya sa kanila, mga kababayan kong mga Israelita, kababayan kong Israelita, bakit kayo namanga sa pagkiyari ito? Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo na palakad namin ang taong ito dahil sa aming kapangyarihan o kabanalan? Hindi kundi ang Diyos ng ating mga ninuno. Sina Abraham, Isaac at Jacob ang siyang gumawa nito upang parangalan niya ang kanyang lingkod na si Jesus. Ang Jesus na ito ang siyang ibinigay ninyo sa mga may kapangyarihan at itinakwil ninyo sa harapan ni Pilato kahit napagpasyan na niyang pakawalan siya. 14. Banal siya at matuwid, ngunit itinakwil ninyo at iniling kay Pilato na pakawalan ng isang mamamatay tao sa halip na siya. 15. Pinatay nyo nagbibigay buhay, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. Ang makapagpapatunay na kami na buhay siyang muli. 16. Sa pananampalataya kay Jesus, ang siyang nagpalakas sa taong ito na inyong namumukhaan at nakikita ngayon. Kayo man ay mga saksi na gumaling siya. Nangyari ito dahil sa pananampalataya kay Jesus. 17. Mga kapatid kong alam kong nagawa ninyo at ang inyong mga pinuno ang bagay nito kay Jesus dahil hindi nyo alam kung sino talaga siya. 18. Ipinahayag ng Diyos noon sa pamamagitan ng mga propeta na si Kristo kinakailangan magdusa at inyong ginawa sa Kanya natupad ang sinasabi ng Diyos. 19. Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Verse 20. At matatanggap niyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon pagkatapos ipapadala niya si Jesus ang Kristo na itinagahan niya noong para sa inyo. Kanino ipapadala si Jesus po? Ayon kay San Pedro, para sa inyo. Pilingin nyo, yung mga Israelita o kapwa Hudyo nila Pedro na inutusan ni Jesus na sa mga Hudyo lang sila pumunta upang ibalita yung tungkol kay Jesus, yung pagsisisi sa kanyang pangalan. 21. Ngunit kinakailangan manatili muna si Jesus sa langit hanggang sa dumating ang panahon na mabago ng Diyos ang lahat ng bagay. Yan din ang sinabi ng Diyos noon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. 22. Katulad na sinabi ni Moises, ang Panginoon na ating Diyos ay magbibigay sa inyo ng isang propetang tulad ko at kalahiin ninyo. Kalahiin ninyo. Lahing Hudyo, kaya nga si Jesus Hudyo sabi ng mga pantas. Okay, tuloy tayo. Kinakailangan sundin ninyo ang lahat na sinasabi sa inyo. Ano sabi ni Pedro? Yung lahat na sinasabi sa inyo ni Jesus. Ang kausap niya, kapwa niya Hudyo, mga Israelita. Anong sabi ni Pedro? Sundin ninyo siya. Ibig sabihin, sumunod ang mga Hudyo kay Jesus. Hindi pa po kasali ang mga Pilipino rito, ano? Hudyo lang ang pinag-uusapan. 23. Ang hindi susunod sa sinasabi ng propetang ito ay iiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Yun po yung Israel, ang bayan ng Diyos sa lumang tipan.
ang gustong mangyari ngayon, ayon sa salita ni Pedro, kailangan yung mga Hudyo sa lahi ng Israel, lahi ni Abraham, sumunod kay Jesus. Kung hindi, ititiwalag sila sa kanyang bayan at lilipulin. 14, ganyan din na sinabi ng lahat ng propeta mula kay Samuel, silang lahat ay nagpahayag tungkol sa mga bagay na mangyayari ngayon. 25, ang ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta ay para talaga sa atin ng mga Hudyo. At kasama tayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos sa ating mga ninuno dahil sa sinabi kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan ng iyong lahi. 26, kaya't sinugo ng Diyos ang kanyang piling lingkod. Una sa atin mga Hudyo para tulungan niya tayong talikuran ng kasamahan. So maliwanag po sa kasaysayan ng kapanganakan ni Jesus ay para sa mga Hudyo lamang. Hudyo. Kasi po si Jesus Hudyo mula sa salipi ni Abraham. Para sa mga Hudyo, hindi pa po tayo kasali dito. Maliwanag yung salita ni Pedro. Sila Pedro po, apostol para sa mga Hudyo. Kaya ginagay natin yung kapanganakan ni Jesus. Maliwanag wala tayong dinagdag doon, wala tayong binawas. Kung ano po yung nakasulat dito, siya lang ang aking binabasa. Kung meron kayong Bibliang ganito, salita ng Diyos Biblia, di basahin nyo po yung binabanggit ko. So, maliwanag, ayun ang tanong dito ay ganito. Paano naman tayo nasali? Kasi doon sa verse 25 at saka 26, tingnan natin. Ang mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta ay para talaga sa ating mga Hudyo. Kanino yung pangako? Sa ating mga Hudyo. Sabi ni San Pedro o Apostol Pedro. Sa ating mga ninuno. Dahil sinabi niya kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan ng iyong lahi. Yung lang lahi ni Abraham, silang pagpapalain. Blessing. Unlimited blessing ang ibibigay ng Diyos sa mga lahi ni Abraham, ang lahi Hudyo. Po? 26, kaya sinugo ng Diyos ang kanyang piniling lingkod. Una sa atin ng mga Hudyo para tulungan niya tayong talikuran ng kasamahan. Para tulungan niya tayong talikuran ang kasamahan. Yan. Siya po palang tutulong si Jesus. Para itong mga lahing Hudyo kay Abraham, talikuran ng masama. Kita niyo po? Kaya ang tanong ko po, paano naman tayo nasawsaw? Paano tayo nakasali? Kung meron po kayong Biblia, mag-comment kayo dito kung paano tayo nakasali. Tayong mga Pilipino naman. Ang Pilipino ay entil kasi hindi po tayo Hudyo. Kasi sa Biblia po, dalawang karakter. Isang Hudyo at saka entil. Ngayon, sino naman po ang apostol ng mga entil? Siyempre, sa kanya tayo kukuha ng paliwanag. Itong binasa ko, sulat ni Pedro.
Kanino? Sa mga Udyo o lahing Israelita. Hindi naman tayo lahi ng Israelita eh. Ang layo natin sa Israel. Ah, paano naman tayo nasawsaw? Kailangan, hanapin muna natin yung apostol ng mga Gentil. Ano po, dito po sa isang kasulatan, dito po sa unang Timoteo chapter 2 verse 7, ang sabi po ni Pedro ay ni Pablo, at ito ang dahilan ng pagkahirang ko bilang apostol at tagapangaral sa mga hindi Udyo. Yan. Tungkol sa pananampalataya at katotohanan, totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Oh. Ayun, si Pablo ngayon ang kukunin natin mensahe. Anong sabi ni Pablo? Ulitin natin, ito ang dahilan ng pagkahirang ko bilang apostol at tagapangaral sa mga hindi Udyo. Tayo na po yun. Tayo hindi mga Udyo, tayo po ay lahi ng Gentil. Maliwanag po ba, kaibigan? Mag-amen naman kayo kung maliwanag. Amen. So, siya ngayon ang kukunin natin ng pahayag. Kaya yung tanong, Apostol Pablo, paano naman tayo nasawsaw? Paano ka naman kami nasawsaw bilang mga Pilipino o Gentil sa pangako ng Diyos? Kailangan makuha natin kasi yung iba po kasi basa lang ng basa ng Biblia. Hindi ko naman sinasabi kung huwag kayong magbasa, pero ang binabasa nila kung minsan, sulat pala sa mga Hudyo, binabasa nila sa mga Pilipino. Paano yun? Diyan nagkakaroon ng konting problema. Kailangan, inuugatan mo siya. Yung pag binabasa mo para sa mga Gentil o Pilipino, o yung binabasa mo exclusively sa mga Udyo lang. Pero tatandaan niyo po sa panahon na yan na nangangaral ang mga apostol. Siyempre sa pangangaral nila Pedro, meron na po sila napupuntahan mga lugar ng Udyo, pero may mga Gentil pala doon. Ganon din si Pablo. Sa pangangaral niya sa mga Gentil, kahintilan, meron po palang tao doon ng mga Udyo. Ano po? Hello po, good morning, good afternoon, good evening. Like ng like po. At saka share ng share. At saka mag-subscribe naman po kayo. Subscriber po kayo. Mag-subscribe kayo. Okay, tuloy tayo. Kunin natin ang panig ni Pablo. Kasi siya po ang apostol ng mga Gentil o hindi Udyo. Dito po sa tingnan po natin dito po sa Roma 11:25 basahin ko. Sabi ni Pablo, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo para hindi maging mataas ang tingin ninyo sa sarili. Sa pamamagitan ng mga Hudyo ay hindi panghabang panahon. Ito hanggang makumpleto lang ang kabuuan bilang ng mga hindi Hudyo na sasampalataya kay Kristo. 26. Pagkatapos niyang maligtas ang buong Israel, gaya na sinabi sa kasulatan, magmumula sa Sayon ang tagapagligtas
alisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. 27. Gagawin ko ang kasunduang ito dahil sa araw na alisin ko ang kanilang kasalanan. 28. Dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita, naging kahaway sila ng Diyos para kayong mga hindi Hudyo ay mabigyan ng pagkakataon maligtas. Yun. Itong mga Hudyo pala, anong sabi ni Pablo? Dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita, naging kahaway sila ng Diyos para kayong mga hindi Hudyo mabigyan pagkakataon maligtas. Ngayon, pero kung pagpili ng Diyos ang pag-uusapan, mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ninuno. 29. Sapagkat ang Diyos hindi nagbabago ang isip sa pagpili at pagpapala. Dati kayong mga hindi Hudyo, masuway sa Diyos. Pero kinahawaan niya kayo dahil sa pagsuway ng mga Hudyo. Yan. Ganon din naman, kahawaan din niya ang mga Hudyo sa kabila ng pagkamasuway nila, tulad ng ginawa niya para sa inyo. Yon. So, kaya pala nasali ang mga hindi Hudyo, mga hentil, dahil sa pagsuway ng mga Hudyo o hindi pagtanggap sa salita ng Diyos patungkol sa Panginoong Yesukristo. Alam niyo naman po siguro sa kasaysayan ni Kristo nung nangangaral siya, yung mga mismong Hudyo kababayan niya na hinandugan ng kaligtasan, sila pa yung nagkikipagdebate sa kanya. Yung 4 na libro, Mateo, Marcos, Lucas at saka Juan, doon po nakasulat yun. Kaya yung mga Hudyo na hinandugan ng kaligtasan ng Diyos para magsisi talikuran ang kanilang kasalanan, sila pa yung nagkikipag-away kay Jesus tungkol sa pananampalataya. At sila pa rin ang nagsabing ipako sa cross si Jesus. Basahin ko yung Gawa 3:15. Kung ano sabi ni Pedro. Ito po. Gawa 3:15. Dito sa 14 muna. Banal siya at matuwid, ngunit itinakwil ninyo at tiniling kay Pilato na pakawalan ng isang mamamatay tao sa halip na siya. 15. Pinatay nyo nagbibigay ng buhay, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. Ang makapagpapatunay kami na nabuhay siyang muli. 16. Ang pananampalataya kay Jesus ang siyang nagpalakas sa taong ito na inyong namumukhaan at nakikita ngayon. Kayo man ay mga saksi gumaling siya, nangyari ito dahil sa pananampalataya kay Jesus yun. Pinatay ninyo ang nagbibigay buhay. Sino yon? Si Jesus na binuhay na maguli ng Diyos. Yun po yung sinasabi ni Pablo sa panahon na nangangaral na po siya sa mga hentil. Okay, tayong mga hentil ngayon, mga Pilipino, dahil sa pagmamatigas ng mga Hudyo, pero mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang ninuno, yung pangako. Kaya tayo naman ay nasausaw, nasali. Yun ang issue natin eh. Paano tayo nasali sa pangako ng kaligtasan? Nang dahil sa pag-ayaw, katigasan, pagsuway ng mga lahing Hudyo, doon tayo nasausaw. Ayon kay Apostol Pablo.
Praise the Lord. Buti na lang po, may inirang siyang Pablo upang siyang magpatotoo about Jesus sa mga enter. Kaya sabi ni Pablo sa Roma 10:17, anong sabi niya? Ito po ano? Ang mga Hudyo ay tulad ng isang puno ng olibo na pinutol ang ilang sanga. At kayong mga hindi Hudyo ay tulad ng mga sanga na ligaw na olibo na ikinabit bilang kapalit sa pinutol ng mga sanga. Kaya nakinabang kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Amen. Ano po pa ito? Roma chapter 11, verse 17. Kaya tayo nakinabang sa pangako. Ulit ito. Roma 11:17. Ang mga Hudyo, tulad ng isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga. At kayong mga hindi Hudyo o mga Entel o Pilipino ay tulad ng mga sanga na ligaw na olibo. Ligaw pala tayo. Na ikinabit bilang kapalit sa pinutol ng mga sanga. Kaya't naginabang kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Yan. Kaya yung blessing na ibibigay sa mga Hudyo, napunta kayo sa mga hindi Hudyo o mga Entil o mga Pilipinong may pananampalataya kay Jesus. Tinanggihan ng mga Hudyo si Jesus. Sila nga nagutos na patayin siya. Tayo naman mga tao, mga Entil, mga Pilipino, pag sumampalataya tayo kay Jesus, yung blessing sa kanila malilipat naman sa atin. Amen. Yung sasampalataya kay Jesus lamang. Yung hindi naniniwala kay Jesus sa nakasulat sa Biblia, ay sorry kayo. Kung selective lang kayo, kailangan yung lahat na nakasulat na binabanggit ng Biblia about Jesus, kailangan yung tatanggapin mong lahat. Pero kung namimili ka lang ng talata, sorry to say, hindi ka kasali sa blessing. Namimili ka lang eh. Ako lahat na nakasulat sa Biblia, naniniwala ako about Jesus. Kahit anong Biblia pa yung basahin mo, kaibigan. Pag sinabing si Jesus anak ng Diyos, anak ng Diyos. Pag sinabing si Jesus ay naging tao, naging tao. Pag sinabing si Jesus ay Diyos, ay Diyos. Hindi yun namimili kayo. Lahat yan nakasulat naman sa Biblia. So maliwanag, ano po, paano tayo naidugtong? Para tayong mga ligaw na sanga, olibo. Sabi ni Pablo. Yung pinutol, di natural na putol. Tayong mga Entil, Pilipino, yung sumampalataya, dinugtong sa puno. Sino yung puno? Ito, dito tayo magwawakas. Sabi ng 1 Tese verse 5. Sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga. Mga sanga. Ang taong nananatili sa akin, ako rin sa kanya, ay namumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung iwalay kayo sa akin. 6. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinapon at natutuyo at pagkatapos tinitipon at inihagi sa apoy para sunugin. 7. Kung manatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. 8. Napaparangalan ang aking ama kung namumuhay kayo ng sagana at sa ganitong parahan ay pinakikita niyong
mga tagasunod ko kayo. Amen. Maliwanag, ano po. Kung mananatili tayo kay Yesus, ang kanyang salita manatili sa atin. Kaya lahat na sinabi ni Yesus sa Biblia, pag sinabi niyang, ako'y tao, totoo yun. Nasa Biblia. Ako'y anak ng tao, nasa Biblia rin yun. Ako ay Diyos, nasa Biblia rin yun. Pero kung selective ka, di ka kasali sa blessing. Tandaan niyo yan, kaibigan. Hindi nagbibiro ang Biblia. Sabi ni Jesus, kung di kayo manatili sa akin, kagaya kayo na sanga, puputulin, tatapos sa apoy, masusunog. Ano po yun? Impyerno. Sunog. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa umagang ito, sa tanghaling ito, sa gabing ito. Ang mga nasiran o masisiran pa, makakapanood ng aking munting video, kung sila man po may kabigatan sa buhay, yung paghahanin. Kung sila man po may mga sakit, yung pagalingin sila. Maraming salamat po sa katotohanan na nireveal mo po sa amin. Meron tagapagsalita ang audio, meron din po tagapagsalita ang mga hentil. Maraming salamat po sa iyo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, ito na naman pong muli, ang inyong kaibigan kay Jesus, in Christ alone, na sana i-share nyo ng i-share. Napakaganda pong namnamin ang katotohanan nito. Ano po? Nandito po kayo sa programang ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan ayon sa salita ng Diyos, Biblia. Hanggang dito na lamang po, kaibigan, muli, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye!